So if ever kung may time pagkapabalik na tayo ng Pilipinas, ayan ang KTX, di ba? Napakalaki naman pala nitong station na to. Pero to be fair, ang ganda nitong area natin. Ito yung Hotel Alicia, tas Sea Cloud. Pero gusto ko sana, kaya lang paano tayo order, hindi ko alam. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon na po ang ating last day dito sa Seoul. At nakabook na rin tayo ng ating KTX train going there sa mismong Busan. And nabasa nyo naman sa title na ngayon talaga tayo mag-explore sa Busan side. And gusto ko lang share sa inyo na ako po ay nag-book ng ticket via Klook. And again, if ever kung magbubook kayo ng ticket, feel free to use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay, so bago tayo magsimula, kasi medyo mahaba pa naman, kapag kasi magbubook kayo ng ticket sa KTX, is mamimili kayo ng time. So ang time na pinili ko, 11:58. So medyo matagal pa. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag first timer kayo, super worth it na mag-stay kayo dito sa Seoul na talagang medyo mahaba-haba. And I think, kung talagang may mga gusto kayong puntahan na tour tulad ng pinuntahan ko, like yung DMZ, yung Nami Island, tapos one day ialat niya sa Lotte World, one day ialat niya sa Everland, parang I think na 1 week is not enough. Ewan ko ha, personally. And mayroon pa rin tayong mga hindi napuntahan at pinapangako ko na babalikan natin yan kasi multiple entry naman tayo. And at the same time, ay gusto ko pa rin talaga bumalik kasi nagustuhan ko tong Korea, to be honest. And lalo na siguro, nag-additional na factor doon is malamig tayo nagpunta. Alam niyo naman tayo, polar bear tayo. So, yun po. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-aantay na lang tayo. At sa previous vlogs is napanood nyo or mapapanood nyo for sure itong mismong review ko sa ating tinuluyan ngayon, which is ang K-Stay Guest House. If ever, alam nyo, ang pinaka-review ko talaga dito, okay siya. Yun nga lang, to be honest, alam nyo, medyo pricey talaga siya, pero budget na to kapag sa Myeongdong area, okay? So, medyo mahal siya, to be honest. Pero again, kung Myeongdong area, budget na to talaga. And maganda naman siya and super comfy. Meron sariling room, meron sariling lahat. So, if ever, panoorin nyo na lang yung vlog ko about that. Ilalagay ko dito yung screenshot ng vlog. And yun po, ngayon, tara na, let's go. And meron akong nakita kasi doon na parang mga guest, parang photo wall doon sa mismong labas. So ngayon, might as well iwan natin yung isang photo natin. Wala lang, para lang meron tayong remembrance na maiiwan dito kay K-Stay. Kasi maganda naman talaga ang service. And alam nyo, natuwa ako kasi unlimited water, meron pa laundry na 2,000 na Korean won lang per laba, ganyan. Kasi nag-laundry na tayo kasi ang haba ng trip natin, di ba? And mag-uulit na tayo ng damit. Makikita nyo sa mga susunod na vlog. So ngayon, tara, magpunta na tayo sa Seoul Station! Check out na tayo. Ayan, tignan nyo. Sa side na to, meron mga pictures silang iniiwan. So, mag-iwan tayo. Ayan, meron dyang koron nakalagay. Tapos, feeling ko Pinoy yung iba dyan. So, tara, mag-iwan tayo. If ever, kapag ka mag-check-in kayo dito sa K-Stay, is pwede nyo yung picture nito, tapos isend nyo sa akin kahit sa Instagram para makita ko naman na nag-stay din kayo dito, di ba? Ayun, natin kanya may 20 pesos. Sayang, hindi ko dala yung flag ng Philippines. Ngayon akong dala-dala nung nasa Singapore tayo eh. So, ngayon, ilagay natin saan ba? Dito. Sa likod ni Why Not. So, ayan, tignan nyo. Ayan ang picture natin. So, yan yung pinicture natin sa Lotte World. Ang pinaka-elevator nila. Mga nasa gitnang part. Ayan. Let's go down. Ikaw ba ay handa na magpunta sa Busan? Ivan de Guzman? Handa na po! So ngayon, meron naman ditong malapit na train station, yung Myeongdong Station, tapos light blue line. Kaya lang, kasi hagdan-hagdan. Tapos at the same time is walang elevator na malapit dito sa atin. Tapos at the same time, syempre yung paglilipat-lipat. Kaya ngayon, mag-Uber na lang tayo going to Seoul Station. Dahil doon sa Seoul Station, doon tayo sasakay ng KTX going to Busan. O diba? Tapos tignan nyo, ang mura lang naman kasi 6,100 at pang pinakamahal is 6,900 Korean won lang. Wait, ang pinakamalapit na pick-up point is sa L7 Hotel. Alam ko naman kung saan yan. Dito lang yung side na to. Maglakad na muna tayo doon. When I saw you, tan tan tananan, tan tan tananan, tan tan tananan, always behind of you. O, diba? Yun ang theme song na aking paboritong K-drama kasi isa lang naman yung pinanood ko talagang Korean, which is yung A Korean Odyssey, Wayuki. Yung screenshot ng poster lalagay ko dito. Panoorin niyo yun. I highly recommend. So yan, dito na ngayon tayo sa L7 Hotel. Yung nasa likod ko yun. And nag-text na sa atin ang GCash.
So, ang binayaran po natin is 290 pesos. Yun na na-deduct sa atin. So, ilalagay ko sa screen para malaman nyo. Alam nyo, hindi tayo nakagawa ng vlog dito kay Daiso, yung mataas na floor na yan. Pero if ever ha, dyan murang bumili ng pasalubong. So if ever kung may time pagkapabalik na tayo ng Pilipinas, kung makakadaan pa tayo dyan, dadaan tayo. Pero kung wala, hindi. Pero if ever ha, Daiso, Myeongdong yan, mura daw ang bilihan ng pasalubong dyan. Okay, nakasakay na tayo ngayon sa Uber. And papunta na tayo sa Seoul Station. Ayan, paalam na muna Myeongdong. See you next week, Joe. See you next month, next year. Okay, so binaba na tayo ngayon dito sa Seoul Station at ngayon first time natin makakapasok dyan. Kasi usually ang mga napupuntahan lang natin yung Myeongdong area, ganyan, yung line na light blue tapos line na green. Let's go! Ayan, so dito tayo dadaan. Dahil hindi pwede sa mismong escalator yung may mga maleta. Grabe ha, South Korea ya. Hindi ko in-expect na panghi dito sa area nyo na to ha. Ang panghi, super. Ayan, welcome to Seoul Station! Let's go! So if ever ha, kapag bibili kayo ng ticket dito from Seoul to Busan or vice versa, is bumili kayo via Klook. And again, you can use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra discount. And yung price ng one way ilalagay ko dito sa screen. Okay, ngayon let's go. Ayan. So what? Ayun ang KTX. Nakita ko na agad ang sign. Ayan ang KTX, di ba? So wala pa. Ito kasi schedule natin 11:58 KTX 027. So usually ito yung track number and papuntang Busan wala pang naka-assign sa atin. Pero ang mga track number ayan 9, 10, 11, 12, 9, 10, 7, 8, 5, 6 ganun. Napakaaga natin. Lumabas ulit ako. Grabe naman kasi napakaaga natin sa mga call time. So kumain na muna tayo dito. Medyo matagal-tagal pa. So magpunta tayo ngayon dito sa Lotte Ria. So sabihin ko sana Lotte World eh. Mag-take out na lang tayo para hindi tayo malate. Order dito English. Take out order. Ito. Medyo mura lang naman pala. Wait, recommended. Wala ba silang chicken? Wala. Yung chicken lang na may rice. Sige, ito na lang tayo. Moza bacon something, bulgogi something. Ay, parang hindi siya cute. Parang mas cute to. Potato lang. Iced tea something something. Ano ba yan? Alabang ano? Wait, oh my god, tayo. Cinnamon. Tapos topping selection. Wala na, yan lang. The menu you have selected is an event product. Please select the benefits you want. No select. Payment. Please check the order details. Credit card. Ito na natin yung Gcash natin. Though, napasok ba? Ayan, card reader. I want to be paid. Ayun na. Let's go. Ito yung receipt natin. So, in total, ang binayaran natin ay 9,200 won. Guys, so umorder ako. Hindi ko alam. Hack pala to. Hindi ko man lang nasabing ice. Init tuloy. So, meron tayong fries. Tapos meron tayong burger. Let's see. First time. Ay, nakaano siya. Nakapal naman siya. And I think okay na yung price niya. So, di ba Gcash ko siya? So, ang presyo ay na bumawas sa akin is 389.87 pesos. Ilalagay ko na sa screen yung deducted price. So, ano na yun? Burger, fries, tapos hot na tea. Ayan, so nakasakay na tayo dito sa mismong train. At ayan, nandito na yung maleta natin kasi wala ng space. Ngayon, let's go. Ito. Dito tayo sa side na to. Ayan. Medyo nakakapagod daw nangyari. Kasi dito, wala silang escalator. Dito sa truck namin na truck number 9. And aside from that is, hindi ganun kadami yung space ng lagayan ng maleta. Kaya nakaka-stress. Kasi, malaki maleta natin. So, pwede naman pala doon sa pinakita ko sa inyo kanina. Kahit sa mismong main pinto. Hindi naman siguro mawala yung maleta ko doon. Saka kasi ang bigat niya. So, hindi siya gagalaw-galaw. Ayan. So, nakasakay na tayo ngayon dito sa train. So, ito yung upuan na assign sa atin. Ayan. Ang upuan ay 2A. Tapos may car number ha, hindi kung basta-basta saan nyo gusto magpunta o umupo pwede, hindi ganun. May assigned seats po. Tapos ganito itsura ng harapan ng seat. Ayan, dito nyo. So may pa-magazine dyan. Tapos may pa-table dito. Walang saksakan. Dito ulit dun sa Japan na meron parang pang-charger and ganyan. And meron doon sa bitan. Ayan.
Ito itsura. Tapos malamig siya dahil yung aircon ay ito. Ayan mismo. Nasa tabi natin. Kaya nakakatuwa at the same time. Dito tayo sa window seat na assign. Balitaan ko na lang kayo. And as per sa nakalagay sa ticket ay 2 hours and 43 minutes yung biyahe. And ito papakita ko sa inyo itsura ng ticket. Ayan po yung itsura ng ticket. At dito sa bandang baba. Ayan, nakikita nyo ba? Makikita nyo na nakalagay dyan is car 14 2A. So 11:58 sakto aalis. Tapos pupunta tayo sa Busan ng 14:41. O diba? Super okay. And alam nyo, hindi ko alam. Pero dito sa KTX parang hindi ko sure kung honesty is the best policy lang ang protocol na umiiral dito kasi walang in-scan sa aking ticket. Gets niyo, di ba usually kapag sa Taiwan, sa Japan, may ini-scan ko hindi IC card, ay QR code. Dito walang in-scan. Hindi ako na-scanan dito. And at the same time, yung mismong ticket, wala din naman kasing QR code. Ito lang. Ganun pala dito. Ayan, so saktong 11:58, umandar na siya. At ngayon ko lang nalaman na paatras pala ang magiging paandar. Which means mahihilo ako. Nahihilo ako pagka paatras eh. Gusto ko kasi paabante. So ngayon I need to close my eyes and sleep. Okay, we're here na. Bababa na tayo. Hintayin na lang natin ang mismong paghintok ng tren. Ayan, papunta na tayo sa mismong entrance or exit ng mismong station. Let's go! We're here na sa Busan. Oh, ganito pala itsura dito. Wow! Nakakatuwa. Yung Busan na to, naalala ko lang to at alam ko lang to dahil sa Train to Busan na movie. Pero ngayon, we are here as a tourist. And mag-exit tayo. So dito exit 1 to 8. Let's go! Tayo po ay pupunta pa sa mga iba't ibang tren. Bakit? Kasi magte-tren tayo papunta sa ating hotel sa mismong Yonde Beach. Ayan, so ito yung sasakyan natin. So Busan Station. Tapos 6 stops sa puntang Seomyeon Station. Then lilipat tayo ng line 2 papuntang Seomyeon Station yon, going to Yonde Station. So, 16 stops yon. Okay, tara na. Ito na ang tunay na laban. Kailangan natin ng information dahil hanapin natin kung saan dyan yung truck na yon. Hala, oh my God, grabe. Napakalaki naman pala nitong station na to. Wow, ganda. Kasi as of now, wala pa ako nakikita na parang orange line eh. Doon tayo sasakay eh. Ayan, let's ask sa Tourist Information Center. Excuse me. Hello. How can I ride here to the line 1 Busan Station? Okay, exit number 7. Go out, exit number 7. Ay, exit number 7. Thank you. Okay, exit number 7, go out daw. O, diba? At least alam nyo na. Pagka po kayo pupunta sa same na pupuntahan ko, dito sa Busan Station, mag-exit kayo sa exit 7. Ayan, madali nyo lang naman mahahanap. Ganyan lang yung hanapin nyo. Ayan! Wow! Ito na exit 7. Yan. Wow! Ayun na, nasa labas na yung Busan na sign. Let's take a photo muna. Ayan, so ito ang ating hanapin. Dahil dito tayo pupunta. Diyan, saka dito. So yun lang hanapin nyo. Subway, color orange. Okay, so ito, naman dito, Busan Metro Station Line 1. Nakakatuwa dito sa Busan na. Parang hindi siya ganoon nakakatakot na yung mga sakayan-sakayan. Normal lang. Or kapag ka talaga nasanay ka talaga sa South Korea na, wow! Yabang! Parang 1 week ka pa lang nandito, feeling mo sanay na sanay ka na. Kasi malaking tulong din talaga yung Naver Maps. And actually, noong unang lapag natin dito sa mismong South Korea, medyo nalilito ako pa doon sa mismong Naver Map. Pero ngayon, okay na. Basta aralin nyo lang kung paano siya gamitin, ganyan, and maiintindihan nyo din. Though hindi nga lang siya ganun ka-user-friendly, based sa opinion ko ha, kumpara doon sa mismong Google Maps. Pero wala tayong choice, yun ang accurate dito, at lesser yung accuracy ng Google Maps sa bansang to. Ayan, Busan Metro Station, Line 1. Grabe, amoy dito, puro amoy telang ano. Alam niyo kapag nasa Divisoria kayo, ganun yung amoy. Yung mga binebenta na purong bag. Basta ganun, yung palengkeng amoy. Hindi naman siya mabaho, pero amoy bago, ganun. Bagong mga gamit. Ayan na. We're here. Dito, ang gagamitin natin pambayad sa mga trains, ganyan, is yung mismong T-Money. Ganun din naman dun sa Seoul. And napakita ko din naman sa inyo pa. Wait, ito. Just in case na gusto niyo mag-reload, ganyan.
tickets. Para naman sa tickets, dito, pwede kayo dito bumili o mag-recharge. Ayan, so dito tayo sasakay sa mayroong pass. Yun, okay? Then, maghanap kayo ng mismong train entrance na mayroong elevator, lalo na kung may maleta kayong dala. Kasi mabigat. O, tignan nyo. Busan Station. Tapos dito tayo papuntang Choryang. Ba't di tayo dyan mababa muna, okay? So, andito na tayo sa sakayan papuntang Hyundai Beach. Wow! After nitong train line na to is doon na. Yun na yung ating hotel area. Nandito na tayo. So ngayon mag-exit tayo sa exit 5. Okay, so andito na ngayon tayo sa Hyundai Station. Nakakatawa, malapit na tayo dumating sa mga dapat nating puntahan. At natutuwa ako, hindi tayo naligaw. Never tayo naligaw so far sa South Korea trip natin. So guys, technically, sa exit 5 talaga tayo kasi doon yung papunta sa Hyundai Beach. Kaya lang, ang bigat ng dala natin, so dito tayo sa may elevator. Pumunta na lang tayo sa malapit doon. Let's go! Never pa natin na-try yung Dunkin' Donuts dito sa sa Korea, no? Or kahit anong donut shop. Hanap ko na. Ito, yung mismong elevator. Sige, sila na muna una, then tayo na lang next. Konting oras na lang, mata-touchdown na tayo sa Busan. Okay, so yan yung elevator. Tapos ito yung exit 5. Magkatabi lang pala sila. Tapos, dire-diretso tayo. Doon po tayo. And ayan, as you can see sa Naver map, so maglalakad tayo 8 minutes. And medyo mahaba-haba, 528 meters. And may estimation na 825 steps yung layo niya from dun sa mismong hotel natin, sa MS Hotel. Alam nyo, ang maganda naman kasi dito sa hotel na to, yung pinili kong hotel beachfront. O, diba? I mean, merong yung window is makikita nyo yung mismong beach. Kaya medyo hindi po ito budget hotel. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo. Pero at least, mamamaximize naman yung mismong trip natin. Dahil, syempre, andito na nga tayo sa Busan. Might as well, kumuha tayo ng room na merong ocean view. Pero to be fair, ang ganda nitong area natin. Tignan nyo nga, may Oliviang din dito. Napakadami ding mga kainan, restaurants, coffee shop. Diba? Pwede tayo maglibot kapag umagat gabi. Meron din sila dito ng Daiso tulad nung kanina, oh. Ayan. Tingnan natin kung makakapunta tayo dyan. Ayan, dito sa Busan, magagawa na natin yung GS25 tour, 7-Eleven tour, E-Mart tour. Kasi hindi pa tayo nakakagawa ng mini-mart tour, diba? Buti na lang malamig, kaya hindi tayo naiinitan sa paglalakad. Dito sa area na to, oh my God. Oh, morning view pa lang to, na-appreciate ko na paano kapag ka-evening, di ba? May good news ako sa inyo. Yung winidro ko, nung dumating tayo dito sa Korea, hindi ko pa siya nauubos hanggang ngayon. Though, medyo malakas naman tayong kumain, hindi tayo nagtitipid. Pero, okay naman pala, no? Medyo mura na din naman pala dito sa Korea. So, meron na naman ditong photo drink, high-end self-photo shoot. Grabe. Alam nyo, share ko lang sa inyo, yaang mismong, nakikita nyo ba to? Nakikita nyo yan. Yang Hyundai Hotel Alicia, tapos itong Sea Cloud. Yung building na yan. Yan po yung mga options natin sa pagpili ng hotel dito. Wait, di nyo pala nakita kanina. Yang hotel na yan, tapos itong hotel na to. Ito yung Hotel Alicia, tapos Sea Cloud. Pero option din naman natin yung papakita ko sa inyo ngayon kasi mas mura siya. And at the same time, tapat din naman ng beach. Grabe, uso din pala dito yung mga manguhula, oh. Uso sa kanila yan. Galing. Alam nyo ba, since nandito na tayo sa Busan, gusto ko lang i-share sa inyo yung isang offer na natanggihan natin because of this trip din. Kasi, andito na tayo ngayon sa South Korea, di ba? Pero alam nyo ba, like 2 weeks before tayo mag-South Korea, nakatanggap tayo ng offer. Like, ini-invite tayo ng tourism board ng Korea, which is, ang name nun is KTO, Korea Tourism Organization ba or something. Lalagay ko na lang sa baba yung right term. Pero alam nyo, ang invite naman nila last week na October. Kaya lang kasi, buong first and second week, andito na tayo ngayon sa South Korea. So, sabi kong ganon, I think enough na yon. And aside from that, sana magkaroon pa din ng mga future opportunities with them. Pero kasi, alam nyo, need din natin mag-rest. Tapos para makapagawa na rin tayo ng mga short form videos. So, maybe soon. Yun lang, natutuwa lang ako. Gusto ko lang i-share sa inyo na inimbitahan talaga tayo ng KTO. Kaya lang, hindi tayo obra dahil nabook na rin naman natin lahat ng flights. Tapos, kumbaga parang, kailan ba yun? Ang uwi ko kasi 15, di ba? So parang need bumalik ata ng 17 or 18. So parang magiging 2 days lang yung pahinga, tapos andito ulit. So sabi ko, pass muna. So yun lang, gusto ko lang share sa inyo yung moment na yun. At least, napansin tayo ni KTO. Thank you so much! KTO, sana maka-work ko kayo soon. Ay no, ito yung Hotel Alicia. Ang ganda yan.
Ganda ng hotel. Yan yung first option ko actually. Second option ko lang yung hotel natin ngayon. Tapos yung Sea Cloud na pinapakita ko sa inyo, medyo third option siya kasi mahal siya. Pero maganda naman siya. Layo na nilalakad natin ah. Ayan na, super konti na lang. MS Hotel. MS Hotel. Hala, ayan na, nakita ko na. MS Hotel, let's go. Okay, so dito ba papasok? Dito ba? Sa kabila. Ang ganda ng location ng hotel natin. May 7-Eleven, tapos may Compose Coffee sa ibaba. Wow. Ito. So, kailangan natin punta sa 7th floor. Okay, let's go. So, guys, may nakita pa tayong viewer dito. Si ate saka si kuya. Hello! Ano mo pangalan niya, ate? Jelly. And? Taga saan po kayo? Taga Las Piñas. Oh, ayan. At least mayroon na silang mapapanood na Korea vlogs natin. Nakakatuwa naman. Nakita nila tayo. And nung pagkakakita pa nila sa atin, talagang haggard na haggard tayo naghahanap ng hotel. So, nice meeting you po. Nakakatuwa ang komunidad natin umaabot ng Busan na. Diyos ko, Lord. Thank you. Ayan. Okay, ito. Okay, ngayon, continuation na ng ganap natin dito sa Busan. Bago natin tapusin to, gusto ko muna ipakita sa inyo yung ating first ganap ng pagkain dito. Okay? Maghahanap ngayon tayo ng restaurant. And actually, nagre-research ako sa Naver nila and nagre-research din ako sa Google Maps. Kaya lang, kapag tinitingnan ko din yung mga may matataas na reviews, puro mga Japanese restaurant. Yung mga sea urchin, mga ganun yung pagkain. Yung parang kinain ko doon sa Asakusa, parang ganun yung mga pagkain. Gusto ko more on noodles yung kakainin ko. Di ba dito din sa Korea, sikat din dito yung parang mga chicken-chickena nila. Kaya lang parang ayoko na muna mag-chicken. Yung chicken na parang ganito, parang ganyan. Pero ayoko na muna yan. So maghanap na muna tayo. Ayan. Ang ganda dito sa area natin. So sa mga susunod na vlog, makikita nyo, i-explore natin yung mismong area na yan and dun sa side doon. Grabe, ang saya, ang lamig! Ang lamig! Tingnan nyo, oh! Oh my God, ang lamig. Ewan ko kung naririnig nyo kasi nakamic ako ngayon. So, I think hindi. Alam nyo, iniisip ko sa mga bangke-bangketa tayo kakain o yung mga maliliit lang na mga shop o sa mismong restaurant. Parang kasing gusto ko yung talagang Korean food. So, tara, check muna natin. Ayan, tingnan nyo, oh, isang buong street na puro kainan. Diba? So, kumain na muna tayo. Wow! So, gagawa ako ng separate vlog na para talagang detalyadong-detalyado. Wait, ba't ba naka-zoom? So, parang pinaka-detalyadong mismong ganap natin dito. So, ngayon, for now, kakain na muna ako. Gusto ko lang pakita sa inyo kung ano yung food na kakainin natin. Ayun na, tignan nyo. Okay. Glimpse muna. Tingin ko lang muna kayo sa part na yon kasi sa separate vlog ko i-feature to. And I think merong tawag dito talaga sa lugar na to na hindi ko pa ngayon masabi. Kasi, ay, ang sarap ng mga pagkain. Seafood. So, share ko lang sa inyo. I'm sure napapansin nyo din. Bihira lang yung mga seafood na gusto natin. I mean, hindi lahat. Ay, oyster. Ayun, gusto natin yun yung oyster, ganyang level. Parang ang mga pagkain dito, puro seafood ah. Tapos mukhang titingnan ko pa lang siya, parang grabe, puro seafood. King crab. Alam mo ba, madaming ganyan sa Alaska. Alam nyo, naikot ko na yung street. Puro seafood karamihan. Okay, so dito na lang tayo kumain. Guys, gusto ko sana, kaya lang paano tayo order, hindi ko alam. Walang English translation. Okay, tara, dito tayo kumain. And umorder tayo. Tignan natin kung may English translation to. Ayan, so naka-order na tayo. Hello. Okay, po tayo dito. Tinuturo ko na lang kung ano yung makakainin ko. Parang puro 1,000 won yung presyo. At least, di ba? Ngayon, iniisip ko, parang gusto ko umorder pa ng isang tteokbokki. Kaya lang kasi fish cake yun. Ay, ano yung rice cake, di ba? Hindi nga ako ganun kahilig sa ganun. Pero gusto ko tikman naman. At least para authentic, di ba? Sige, pagkadating, umorder tayo ng isa. Guys, grabe. Ang mura ng ano natin, ang mura ng food natin. Ito lahat, nakikita nyo? So, ayan na. Meron ganito. May squid na 3 piraso. May veggies. Tapos may fish cake. Tapos may Sprite. 8,000. Ang mura. Diba? Ang mura pala ng mga pagkain dito. Nakakatuwa. Paano ko ito ngayon iinumin? Isusup ko bang ganun? Ito ba yung mismong pambibig? Laki naman. Wala pong maliit-liit. Titignan ko muna yung mga kapitbahay ko. Kasi baka mamaya hindi naman pala sinusubo itong ganito kalaking kutsara. Wala kasing binigay eh. Tatanungin ko nga. Wait. This one? This? Where? There. Okay. Thank you. Okay, thank you so much. Dito pala siya. Ilalagay pala dito, tapos gagano'n eh. Nakakatuwa. Ito ngayon, tikman na muna natin is yung squid. Ito yung pinaka-squid nila. 1,001 isa. Sarap. Napaka-elastic. Sarap din. Fish cake, kainin natin. May option kung maanghang o hindi. Ayoko na maanghang. Ang mura nito, puro 1,000 each ah. Sa Myeongdong, 2,000 isa nito. Sarap. Authentic Korean food.
Ayan, ginugunting ko. Kasi may pabayad na tuntang eh. Ayan, bumili muna tayo ng ice cream bago tayo umuwi. So, price niya is 5,000 won. Kaimak cup ice cream. Okay, let's go! At least, productive ang ating day ngayong araw. Right sa mismong Seoul hanggang dito sa Busan. Ay, ang dami nating ginagawa. Okay, tapos na tayo. Pabalik na tayo sa hotel. Tingnan yung itsura ng beachfront to. Wala nang katao-tao. So I think yun lang. Wala na rin naman akong papakita sa inyo ngayon. So dito na rin natin natapusin ang ating vlog for today's video. Maraming salamat. At ngayon ang ating first day dito sa Busan. Bukas abangan nyo pa ang mga susunod nating happenings at mga susunod nating vlog dito sa Busan, specifically dito sa South Korea. Okay, again, I'm Manny Guzman. If ever kung meron po kayong gustong tanong, wait, ang bilis ko na naman pala magsalita. If ever kung meron po kayong gustong tanong, i-PM nyo po ako or i-DM nyo po ako sa aking Instagram at Facebook. Sasagot po ako, okay? Again, Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks! Sarap! Ang creamy! Yummy! Milky!